Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto. Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto. Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Magandang gabi Pilipinas, sa 2 ng Nobyembre, Miyerkules po tayo ngayon. Kakaibang broadcast transmission po ang gamit namin. Point-to-point fiber optic transmission mula po sa digital studio ng Bitag Media Limited Incorporated sa Ritual Tower. Ibinabato po namin sa may timog po kami sa UNTV Network, diretso po sa inyong mga telebisyon. Sabay kaming napapanood sa pamamagitan po ng broadcast na ito dito sa aming website sa untvweb.com at soon sa bitagmedia.com. Sa social media page ng Kilos Pronto live stream, sabay din gumagana yung aming teknolohiya, tatlo ho yan. Walang dahilan para hindi nyo po kami mapanood saan man, kailanman mga ka-KP. Tama, patuloy pa rin ang aming investigasyon at aksyon ngayong Miyerkules ngayong sa inyo pong mga sumbong at reklamo ngayong gabi. Kilos Pronto pa rin ang aming aksyon, bibigay sa mga problemang pamprobinsya. Ito ang sinasabing Kilos Pronto Promdi, ganoon din ho, Kilos Pronto OFW, Kilos Pronto Metro. Ang programang ito, sabi nga ho natin kanina, napapanood din ng live stream sa Facebook page ng Kilos Pronto, www.facebook.com/Kilos Pronto. Uploaded din po ang aming programa araw-araw sa aming Facebook page sa loob ng 18 oras, kaya walang dahilan para hindi nyo po kami mapanood. Lumalabas on demand to, libre. Kaya wala nang patumpik-tumpik mga ka-KP, Kilos Pronto na! Mga kawawang biktima ng networking scam dumulog sa Kilos Pronto. Nabulag daw sila sa matamis na pangako ng mga dorobo. Kilalanin ang mga manggagancho. Sapakan sa kalye, huli sa video. Kitang-kitang kawalang disiplina ng mga taong ito. Maaksyong eksena, alamin sa Kilos Pronto. Kapalmoks na may-ari ng sasakyang ito. Basketball court na mga kabataan ginawang garahe. Dahilan, natutulog lang daw sa pansitan si Kapitan. Kaya okay lang nang walang malaruan ng mga kabataan. Fukaw na mo, Chairman! Katarungan para sa mahal sa buhay, sigaw ng isang factory worker sa Naik, Cavite. Asawa hindi lang hinalay, pinatay pa. Mga anak tinamay pa. Suspect, lasing at nakadroga. Ito ang investigahan, sumbungan at palitan. Kilos Pronto, umpisa na! Mga ka-KP at kay Nika, mahilig ka ba mag-online? Yes. Tanong niya ni Clarissa. Ano daw ang ginagawa mo kapag nasa social media ka? Tanong ni Clarissa ulit. Facebook, Gmail, ganyan. Bakit? Ito kasi, ako magbibigyan na ng babala sa inyo. Mag-ingat ho kayo sa mga online sites. Lalo-lalo nang hihikayat ho ng limpak-limpak na salapi pinakikita. Ginagamit ho nila mga kabataan, estudyante. Ang pinaka-motivation ay pera. Yun ho ang sinasabing patibong, yan din yung lambat at bitag na ginagawa ho ng mga dorobo. Mag-iingat ho kayo. Kaya pag yun mga online na yun, mag-isip ho muna kayo ng maraming beses. O kung kinakailangan, tumawag ho kayo sa amin dito ho sa Kilos Pronto na magabayan ho namin kayo. Mag-ingat, eto, panoorin. Nagkalat sa social media ang kaliwat kanang testimonya ng ilang kumita raw ng instant pera. Kaya't marami ang naengganyo na sumugal at mamuhunan dito.
Ang hangad nilang mabilis ang kita, magiging parang bula pala. Tulad ng sinapit ni Reggie, Mike, Jem at Lina, hindi nila mga tunay na pangalan. Sumali po kami rito, na-attract po kasi kami sumali kasi kikita yung pera namin ng 30% after 40 days nang wala pong gagawin. So maraming sumali rito, mga Pilipino, maski sa ibang bansa, dahil po doon sa sistema na yon na promise nila. At saka sa mga pinapakita po nilang magaganda po na nangyayari sa mga members po na nauna, at saka sa ganda po ng company nila. Dahil sa sistemang no recruit, no product selling, mabilis na nainganyo si Reggie at ang iba pa niyang kasamahan sa instant pera na alok ng Hyper Program International HPI. Agad nagtiwala at naghulog ng pera sina Reggie dahil sa paniniwalang lalago ito nang hindi na sila magre-recruit at magbebenta ng produkto. Kwento pa nila hindi sila nagduda sa HPI dahil personal daw nilang kakilala at nakausap ang mga may-aring kinilalang sina Darlito de la Cruz at Queen Ashley Ablan. Nagpupunta po kami sa main office doon sa Timog. Doon po namin namit yung mga taong ito. Una po, yung may-ari, si Mr. Darlito de la Cruz. Siya po yung chairman eh. Tapos yung wife po niya, yung presidente, si Queen Ashley Ablan. Then yung mga incorporators po, nakasama po siyempre doon. Patitinong tao, mga professional, magagalang, mababuti, magagaling, very approachable. Decente eh. Sir mga bata pa yung may-ari kasi nito, mga 25 years old lang. So, mahusay magsalita, sir, maingganyo ka po. Maraming membro dito, sir, mga politiko, negosyante, militar, nasa justice, artista, marami hong members dito. Wala po kaming naisip na kaduda-duda sa kumpanya kasi humaharap po silang lahat. May mga seminar po doon sa main office sa Cabrera, dagsa tao puro na umaaten eh. And that time po, okay naman po yung payout, pila po tao ron at someday po naka-receive din po kami ng unang check-in na yan. Pero nang inakala nilang agarang kita, scam pala. November 2015, nag-issue ang Securities and Exchange Commission or SEC ng cease and desist order sa HPI dahil sa paglabag nito ng kanilang patakaran. Ang lisensya ng HPI isang direct selling company. Wala itong secondary license para tumanggap ng mga investment o pera galing sa mga investor. Kung maglabas po ng desist order ang SEC. Doon lang po namin nalaman, although kami po nag-alala rin doon, sabi sa amin ng may-ari na si Darlito, everybody happy, everybody is okay, alright, nothing to worry kasi nasettle na nila yung issue sa SEC. Yun ang sinasabi sa amin, may pinapakita siya, binabasang papeles na okay na raw yung issue sa SEC, kaya nothing to worry kami. So patuloy yung pagtitiwala namin sa kumpanya. May lawyer sila na nagpaliwanag sa SEC na hindi po sila investment company, kumbaga sila daw direct selling company na may produkto. Sa totoo lang po, walang products po ang HPI. Kasalukuyan, sarado ng opisina ng HPI matapos itong ipasara ng Securities and Exchange Commission. Habang ang may-ari ng HPI na sila Darlito de la Cruz at Queen Ashley nagtatago na. Wala na po silang contact, hindi na po namin ma-reach yung mga number nila. Hindi sila nagre-respond sa mga call and text namin. Hindi na po namin ma-reach yung mga tao. Napakarami pong biktima rito, sir. We have 60,000 members all over the world, especially sa Pilipinas, sa iba-ibang bansa. Napakarami ho, at billion po. Timbog at kasalukuyan namang nakakulong sa Quezon City Jail ang isa sa mga kasabwat ng panloloko na sina Attorney Julian Anthony Porganan. Kaya po kami dito, sir, humingi po ng tulong sa media para mabigyan po kami ng katarungan, sir. Lahat po gagawin namin. Hindi ko kami titigil. Kung mababalik po, salamat. Kung hindi po, makulong po yung mga taong nasa likod ng HBI na ito. Okay, Nika, Oo. tingnan mo to kaya mo ginawa. Sabi nila, maraming mga politiko, May militar, mga militar, kung showbiz. sino. Lahat yan gagamitin ng mga malikhaing dorobong mga bata pa. Isang bagay na talagang sa mga ganitong klaseng mga online scam, to give credence, bibigyan nila ng integrity by using the names ng mga... Pero hindi totoo. Hindi totoo yun. So, isa yun. Okay. Ngayon, if notice, pabata ng pabata yung mga gumagawa nito mga online scam, Yes. kapareho nito mga investment scam na to. Alam yan ang Securities and Exchange Commission. How do they do it? Money is the motivation. Okay. Ngayon, pera lang. Mag-iingat ho kayo. May kasabihan ho dyan kung sa pipi, ganito. Ano yan? Ito, bull. Ito, pag lumalabas. Alam nyo na yun. Alam nga, bull, tut.
Alam mo na yan. Yung mga ganung klaseng estilo. Ngayon, sana ho, dito sa napanood ninyo ngayon, ikalat ho ninyo. Huwag ho kayo kara-karaka mag-i-invest until such time, i-check nyo ho sa Securities and Exchange Commission. Ganun ho, okay? Ito ho yung mga sinasabing, wala na, yung mga too good to be true, ano na yan lumang tugtugin na yan. Kasi how do you know kung too good to be true? How do you know nga? Hindi mo malalaman yan. The only way, magtanong sa dalubhasa. Ito hong programang Kilos Pronto can help you if you only come. Bago kayo magluhaan ng bandang sa huli, mabuti pa lang bago kayo luhaan or magsisi na kayo sa unahan pa lang sa pamamagitan ng pagbisita ho sa amin, free dito ho sa Kilos Pronto para magabayan ho namin kayo. Maaamoy namin, nalalasahan namin yung aroma and the flavor ng mga manloloko. Yun lang ho kasimple. Ang sinabi nung nagrereklamo, Bitag, kahit hindi na maibalik yung pera basta makulong lang tong mga nirereklamo nila dahil nga talagang nanggancho sa napakarami, libo-libo, 60,000 people or more members. Alam ko, may kilala ako dyan. Letter U yung bandang umpisa, 3 letter lang. Letter O sa bandang dulo. Alam mo naman, mga bata nagpapakita, limpak-limpak na salapi. O, U, O, na missing. U, Naget mo. blank, O. Bahala na kayo ron. Okay, fill in the blanks. Alam mo, Bitag, malaking bagay itong naidulot ng mga sports cam at pati dashboard cameras. Marami kasi mga krimen at aksidente ang nasasapul ng video. Yan. Tulad nitong naaktuhan ng isang netizen na umabot na sa 1 milyong views. Heto, panoorin natin. Nag-viral sa social media ang isang aksidente na naaktuhan ng isang netizen habang binabaybay niya ang kahabaan ng Pedro Hill sa lungsod ng Maynila. Ayon sa kanyang post, nagulat siya nang biglang mabangga ng isang motorsiklo ang isang lalaki na nakadamit na kulay pula at bigla na lang itong bumagsak sa semento. Ang kanyang angkas na babae, muntikan nang pumasok sa ilalim ng jeep at maipit ng gulong. Pero ang eksenang nasa pool ng kanyang camera, hindi pa pala doon nagtatapos. Isang lalaki kasi na nakadamit na kulay dilaw ang biglang sumulpot. At nang maabutan ito ng lalaking nakadamit na kulay dilaw, ay agad na binalot ng bimpo ang kanyang kamay at sinapak ang driver ng motorsiklo. Ang angkas na babae, kahit na naipit na ang kanyang katawan ng gulong ng jeep, mabilis itong bumangon para saklolohan ang kasama niyang lalaki sa panggugulpi ng nakadilaw na lalaki. Maya-maya, isang driver ng jeep ang nakialam sa eksena at umawat sa nagaganap na rambulan. Pauwi mo na ngayon. Pauwi mo na yan. Kuha pa na kami. Ang kanilang eksena, hindi pa natapos sa pag-awat ng tsuper ng jeep. Dahil ang lalaking nakadamit na kulay dilaw, hinabol pa ang driver ng motorsiklo. Ang sumunod na eksena na naganap, hindi na nasa pool ng kamera nang nag-post ng video. Ayon sa post ng lalaking driver ng motorsiklo, pinagtripan daw siya ng lalaking nakadamit na kulay dilaw. Pero ang dahilan ng paggulpi sa kanya ng lalaking nakakulay dilaw, hindi na niya inilahad. Ano ba yun? Alam mo, Nika, ang pagpapakita ho namin yan, hindi ho para lang makatawag ng inyong atensyon. Bagkos, ito ho'y kayo'y pukawin. Ano? Alam niyo ho ba bakit? Mag-iingat ho kayo pag nakapumotor. Nakita niyo kanina, what's wrong? What's wrong with the video? What's wrong? Walang mga helmet. Alam mo, buti walang namatay. Grabe na nasagasahan ng jeep. Kasama yun sa situation. Sana kung nakita mo na at the same time, gabi, I don't know, for whatever reasons, Oo, delikado walang ho yung mga ganyang klaseng situations. Pero pinakamaganda, una, helmet muna. Wala ako nakita naka-helmet. Ito namang putok sa buhong, bigla na lang sumulpot, di ko maintindihan. Si Mukhang naka-yellow? galit ata sa mundo.
mukha atang pinanganak na galit, pinaglihi doon sa hurmentado. Kaya durobot, hurmentado rin ang kanyang, sabihin natin sa ulo niya. Parang galit na galit nga siya, no? Nasagasaan na yung... Nagulat yun eh. Oo. Kaya siya nagagalit, nagulat siya eh. Sabi niya, nag-iisip ako na si Maria, na nakita ko sa nag-aantay sa bahay. Pagkatapos nagulat ako, yun, na-distract siya. Okay. May sarili siyang pag-iisip eh. Anyway, tatanong ako sa iyo, Nika. Ano, may tanong ka na naman. Etong katanungan na to, maraming gustong bumili ng sasakyan sa Pilipinas. Etong mga kumag at mga kengko at mga kolokoy, wala ka ng garahean. Ngayon, kaya pati ho yung mga lugar na dapat may mga garahe, ginagamit Katulad na mga basketball court. Alam nyo kasi, Daan. kung wala kayong garahe na makuha, bakit kayo nagsasakyan o ginagamit niyo fasilidades tulad ng basketball? Eto, panoorin nyo to, ano? Okay. Ito yung sa sinasabing barangay Barangka sa ibaba ng Mandaluyong. Ang basketball court na ito'y dapat laruan ng mga kabataan, naging paradahan ng mga sasakyan. Sabi ko na kasi kanina eh. So ngayon, sa video ito, panoorin nyo ito. Sige, sasabayin natin. Ang dami pala. Ayan. Pupukawin namin kayo, no? Itong video na to, larami pinadaw sa aming concerned citizen na si Joe M. Kilos Pronto Facebook page. Makikita ang mga nakaparatang sasakyan sa loob mismo ng basketball court. Kung minsan, ginagawa rin nilang talyera cover court. Hindi magamit ng mga residente, lalo na mga kabataan, naturang court para makapaglaro. 7 taon na itong pinoproblema ng taga Barangka ibaba. Pero matigas talaga mga bumbunan nito, mga kapalmok sa mga motorista rito. Natutulog daw kasi sa pansitan. Etong kanilang punong barangay. Kaya ang sigaw, pukaw na mo, barangay chairman dyan. Kasi ako ho'y naniniwala talaga. Pinupukaw natin, ginigising natin. Kasi yung mga basketball court, para dyan sa mga fasilidades ng mga kabataan. Hindi garadahan. Naging all-around court na siya. No? All-purpose court. Kaya nga, nasa linya ng ating telepono, Chief of Staff ni Mayor Mandaluyong na si Ginoong Jimmy Isidro. Ito na pala ang bagong mayor. Alright, Ginoong Jimmy, no. Ito sa telepono. Mandaluyong, si Ginoong Jimmy Chief of Isidro. Staff. Andiyan ba, Chief of Staff? Oo. Boss! Magandang gabi po, Kuya Ben. Oy, magandang gabi, Jim. Kumusta na po ako? Okay lang, okay. Boss, kami nakikiusap lang, baka naman mabisita nyo tong lugar na to, pukawin yung barangay chairman. Yung kawawa naman yung mga kabataan, yung cover court na basketball, ginawang paradahan ho sa Barangka ibaba. Actually, Kuya Ben, Sige. wait, ganito po, Kuya Ben, nagbigay po ng directive si Mayor Okay. Menchi Abalos. Okay. Nakiusap po kami sa mga barangay kasi alam niyo naman po problema natin, binigyan kami directive ng MMDA na i-clear yung mga kalye. That's right. Paradahan. Pero sabi naman po namin doon sa mga barangay na gagamit ng basketball po, maglagay lang ng oras gabi para naman nagagamit din ng sa araw o kaya may Tama. mga aktibidades. Tama. Kaya po ang gagawin po namin, Kuya Ben, patatawag po namin yung kapitan at kung maganda, mapapunta rin po yung mga grupo para magkaroon po ng dialogo. Mailagay po yung tamang oras Okay. ng paggamit at saka po yung tamang oras ng pagpaparking. Kasi kung makikita niyo po Mandaluyong, Kuya Ben, at sikip na. Yeah, Aliwas ka na ng parking. Kaya gumagawa po kami ng paraan at pinagagamit po ngayon namin ang mga basketball court sa gabi. Okay. Gabi po mga alas 10. Okay, Opo. Jimmy, ganito na lang, Ako'y Opo, pagkakaubayan na ho namin sa inyo, at least nakaabot na Opo, sa inyong atensyon. Sana ho, Sige po. mabigyan natin ng pagkakataon mga kabataan. Para doon naman sa iba, pwede naman siguro gawin kung gabi na, magpumarada. Pero pagdating sa umaga, alisin na para naman yung mga paslit dyan makapaglaro kahit na papaano, ha? Bukas po, katatawag namin yung kapitan. Ayun, kilos. Para po magawa ang Okay. schedule po. Ngayon pa lang ka, Jimmy, kami Ninika nagpapasalamat at kilos pronto ho sa inyo at inaasahan ho namin ito, maaayos nyo ng mabilis. ha? Maraming salamat po sa pagbibigay ng atensyon sa mga problema po. Walang anuman. Salamat po. Sa pagbabalik ng Kilos Pronto, mag-ina sa Cavite, pinagsasaksak suspect ng krimen, kilala raw ang mga biktima. At paano nga ba nakasumpong ng pag-asa ang lalaking nawalan na ng memorya matapos malugmok sa sakit na TB meningitis? Alamin!
PKP. Alam niyo ho, Nika, ano? Hanggang ngayon, matindi pa rin yung debate sa kampanya ni President Digong laban dito sa mga illegal na droga. Pero ito mga antay na yan, diyan, pakinggan nyo to, ano? Isang ina na ni-rape at pinatay pa. Ang problema rito, ang pumatay rito, ang kanilang, yung suspect mismo, pinsan. Sus, hindi pa nakontento. Hinalay, pinatay pa pati yung 2 minor de edad. Adik kasi. Etong mga ganito, sinasabi ko, dapat ginaganyan yan eh. Pagkatapos ng ganyan, lagyan mo ng cross sa gitna. Panoorin. Bukas daw pala rin loob sa yarin niyan. Hindi ko kaya. Nako. Yun ang pinakita namin kanina, mga boss. Ayusin lang ho natin, ano? Kasi etong storya na to, matindi ho. Masakit ho para doon sa yun hong ama ng 2 namatay na minor de edad. Ang kinakasama ho ng lalaking umiiyak, yun hong namatay, hinalay. Yan ho, nakikita nyo. Umiiyak ho yan ho, okay? Talagang hindi, siya ho'y factory worker, wala ho siya sa bahay nung gabi, hinalay ho. Ang suspect ho rito si Kiboy. Itong si Kiboy na to nahuli na raw at update ho ng sinasabing Naik Police. Hoy Kiboy, makinig ka. Mabuti pa ako sa iyo kung itong itsura ni Kiboy ito. Rene Ito si Rene Boy Kiboy Lakaba. Pinsan to ng biktima. Hinalay niya, hindi pa siya kontento, pinatay pa gamit ang karet. Hindi pa kompleto, pati yung 2 anak na minor de edad. Ay, naku. Kaya ito mga tao na to, kaya kayo mga sinasabi, mga nagagalit sa droga, mga anti-anti, makinig kayo. Hindi lahat na sinasabi ninyo ay tama. Kung minsan, how do you feel sa mga suspect na ganito? Ito para sa akin, wala ng karapatan to, mahalubilo sa siyang sabihin na mapayapat, tahimik na lipunan. Ang kinakailangan dito, sabi ko nga kanina, una, medyo iba, bibisitahin. Ngayon, para sa akin, sabay ganun na lang, sabay. Tapos pagkatapos, tak-tak, pinuhin. Sus Mariosep, 30 na saksak ang inabot ng... Karumal-dumal ho to, crime desk ho to eh. Kaya itong aming pagbibigay ho sa inyo ng description, wag ho tularan. Para dito ho sa mga sinasabi ho natin dito, yung 2 mga bata, hindi ba, nagpapagaling. Pero yung nanay, pinsan niya pa. So yung nakita natin, Lango sa droga tong suspect si Kiboy. Bitag yung nakita natin kaninang umiiyak. Yun ang Tungkol. mister. Yun ang Pero congratulations naman sa Naik Police. Nahuli. Alam ko, ito na panaginipan ko, ito'y patay na. Nanlaban. Pustahan tayo. Ganon? Kaya kung kayo sa Naik Police nanonood sa amin, congratulations. Masama ako pag nanaginip eh. Pag nanaginip ka, nagkakatotohanan. Kapareho ng isang rapist nung sa Quezon City natin. Nanaginip, nanlaban. Talagang totoo ng laban sa babaeng pulis. Ito, tapatan nyo ng babaeng pulis pagkasigurado, tapos bantayan nyo. Kasi pag nakita ng babaeng pulis to, nakikita nyo, grabe to. Grabe. Mga boss, hindi ho namin sinasensationalize yung galit at puot lang ho namin. Itong si Kiboy, matagal na raw pong may pagnanasa sa biktima. Yes. Pero isang sasabihin natin, na isangkot na sa krimen at pagkatapos adik-adik tong putok sa buho na to. Nasa listahan na daw ng tokhang itong suspect. Dapat na yan, binabadali na yan. Ako'y ganon. Tapos pagkatapos yan, lagyan natin ng pat-pat tali, kaliwat kanan, X. Basta sa ngayon, kasalukuyan na siyang nakapiit. Nakapiit to, pero dapat mabisita to. Parang malayo lang ng konti. Ha? Palapit-lapitin mo lang sa akin to, bibisitahin ko na to eh. Bibisitahin mo? Bisitahin ko, bibigyan ko, bubulong ako sa mga preso, bigay ako ng yantok at saka pumada. Paala ng mga preso. Bitag. Oh. Walang holiday sa ating kilos prontong aksyon. Tulad na lang itong mga kababayan nating OFW na namamasura na para lang may makain sa Saudi Arabia. October 14 po nang magpadala sa Kilos Pronto page ng video ang 4 na OFW sa Riyadh, Saudi Arabia.
Sila raw po ay namamalimos na, namumulot ng basura at natutulog sa rooftop ng gusali. Natapos na raw kasi ang kanilang kontrata pero hindi raw sinagot ng employer nila ang kanilang pag-exit sa Saudi. Ang epekto, nagpalaboy-laboy na lang sila hanggang sa maubusan ng pera. At ito na po ang good news. Noong October 30, nakabalik na po sa Pilipinas ang 2 sa 4 na OFWs na sina Joanne Abaro at John Brian Bensi. Ito, Bitag, meron silang gustong iparating sa Kilos Pronto. Iyon. Wagas makakauwi na rin kami. Dito na kami sa airport ng Riyadh. Bukas ng alas 10 ng umaga, dating namin sa Pilipinas. Yan po yung kasama ko, si John Brian Binsi. Ako naman po si Joan Abaro. Maraming salamat kay Bentings po at sa mga action team po nila. Okay, congratulations. 2 out of 4, so sana yung 2 pa makabalik din. Pero natatandaan mo yung mga OFW na sinusuportahan ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas? Oo. Yung mga nandoon nun? Oo. Ganun din, pero nakabalik na rin. Nakabalik Ito na rin. Bitag, bakit ganun, ano? Kadalasan ba ganyan pag pinapupuntang Saudi Arabia o nagkakataon lang na dun sa bansang yun ganyan? Nagkakataon yung iba, nagkakaroon problema sa kanilang papeles. Pero sa amin ho dito sa Kilos Pronto, pinakikita ho namin, pag may problema ho, hindi lang ho namin pinapalabas, pati ho yung solusyon at ano ho nangyari kinahinatnan. Hindi naman ho siguro tama yung palabas tayo ng palabas pagkatapos walang update. Kakasiguro ho kayo sa Kilos Pronto, update ang binibigay namin kung ano ho nangyari sa mga kilos ho na yun ho'y mission accomplished. Pangalawa na ho yan. At marami pa hong iba. Yun lang aming gustong sabihin. Oo, salamat sa tulong din, ano, ng embassy. Nakatulong din naman yung POEA sa atin. Ng POEA. Okay. Ito at tsaka yung OWA. At salamat Apple, kinorek mo OWA. Kanina si Clarissa. Ito mga boss, may mga bagay na kung minsan hindi mo ma-explain an ordinary term. May mga bagay na kung minsan sasabihin mo amazing, pero iyan ay hiwaga kung tawagin natin. Hiwaga kasi sa siyensya ng medisina, hindi ordinary to, kasi maraming mga ibang mga dalubhasa sasabihin, hindi naniniwala. Pero dito ho kasi kami, kapareho itong pasyente na si Marvin Arceo, 30 years old, Cainta Rizal. Na-diagnose ho siya na may TB meningitis. Hindi alam ng doktor ang kanyang tsansang mabuhay. So, uncertain. So, nakikita mo, nawala ng memory yung bata hindi makatayo, hindi makakain ito na lang, pinakakain ng kanyang ina. Inilabas ng magulang dahil wala nang kasiguruhan, mag-iging karamdaman. In short, nagkaroon na ng hopelessness and helplessness. Pinaningan na siya ng doktor. Yan na. Subalit, ito ngayon yung anomaly rito, anomalya. Pag titingnan mo, in the field of medicine and traditional medicine, Medical anomaly. Medical anomaly yun. Kung sa siyensya, it's an anomaly kasi yung doktor na mismo nagsabi without even putting down the doctors in medicine because kami ho sumasaludo sa siyensya. Pero ito ho iba ho to Abay, 1 taon na ibalik ho memory, nag-clear na ho yung pasyente. Oo. Ang ginamit, alam niyo ho ba? Ano? Ano? King's Herbal. KH? King's Herbal. Panoorin. Pagka-graduate ko, nag-apply lang ako sa Makati. Pag uwi ko, may sakit na ako. Diniretso na namin sa hospital. They come up with PTP meningitis. Kung gumanda yung binigay sa kanyang gamot, maybe may chance. Pero hindi nila alam kung ano na yung chance niya. Wala siyang maalala. Pinapakain ko, sinusubuan ko, pinapaliguan ko. Yung minsan sinasabi ko yung, Lord, pwede ba ako na lang? Kaysa yung nakikita ko yung anak ko na lantang gulay. After 2 weeks, doon naman siya inatake na stroke. So sabi niyang ganun, talagang anytime pwedeng mamatay yung anak mo. Sabi ko, Dok, ganun din lang, mamamatay din lang yung anak ko, lalabas ko na rin ulit. Ito, nung linabas ko siya,
That's the time na nagre-research yung husband ko. Nakita namin yung King's Herbal. Sabi niya, bakit hindi natin subukan? The last time na eto pinainom ko tong King's Herbal, yun ang pinaka parang na-amaze ako. First time siya tumayo in 6 months. After 2 months, nagulat nung doktor niya kasi nag-gain siya ng 10 pounds at nakakababa, akyat na siya ng hagdanan. Na-complete na naalala niya kami lahat is 1 year. Back to normal. Nakakapag-basketball na ako, nakakapag-drive na ako ulit, tumutulong na ako kay mama. Yung doktor yung nagpa-check up kami. Sabi ng doktor, cleared na yung sakit ko. Dahil sa King's Herbal, Na mild stroke ako. Ngayon nakainom ako ng herbal. Yun, napakalaking ginawa sa akin. Hindi po normal yung creatinine saka yung hemoglobin. Dialysis po kagad. May nagbalita po binigay niya po sa akin King's Herbal po. Marami din pagbabago. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asang buhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas eh. mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi, nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman. Magandang gabi mga kasangbahay, mga ka-KP. Nagbabalik po ang Kilos Pronto sa UNTV. Kasama po natin sa studio ngayon si Domingo Visperas Jr. para ireklamo ang Coliling Farmer Savings and Credit Cooperative sa San Carlos City, Pangasinan. Isang depositor sa Coliling Farmer Savings and Credit Cooperative sa San Carlos City, Pangasinan. Nakapag-deposito po si Domingo ng 258,826 pesos. Hiwalay din ang dinideposit ng kanyang asawa at dalawa pang anak na may kabuuan ring halaga na 954,276 pesos. Problema, ngayong nangangailangan na po si Tatay Domingo ng pera para pampagamot sa asawa. Ayaw mag-release ng nasabing kooperatiba. May bago na raw silang rules. Nitong buwan po ng Mayo, 500 pesos lang ang ipina-withdraw ng Coliling Cooperative kay Tatay Domingo. Magandang gabi po, Tatay. Magandang gabi po, ma'am, sir. Okay, ilahad nyo lang po sa maikling pananalita kung ano po ang gusto nyo pong mangyari ngayong gabi. Kasi ang gusto ko lang, ma'am, sir, ma-withdraw na namin yung pera namin doon dahil siyempre mahirap na magbiyahe dahil pag nagbiyahe ako doon madaling araw. Umalis ako dito ng mga 2 o'clock. Tapos darating ako doon siguro mga 6 o'clock. Tapos magbubukas ng 10 o'clock. Tapos pagdating mo doon, yung manager na itong Silya Magalong Silgay, sa pagdating ko doon wala daw pera. So galing ko kayo dito sa Maynila, pupunta kayong Pangasinan? Opo, dahil dito kami kwan. Paano pero ba kayo napasok sa ganitong ano? Kasi may bahay doon ng biyanang ko. Oo.
Kaya malapit doon, kaya kami nakapag-deposit doon. Bakit ho nag-decide ho kayo na magdeposito sa kooperatiba gayong pwede naman po sa bangko? Kasi noon, kasi nag-umpisa akong mag-deposit doon, 1999. Maganda pa naman ang palakad po doon. Noong mga panahon niyo, nakapag-utang ba kayo noon? Nakakahiram Hindi ako umuutang. Simula noon, hindi kayo magkano ng deposit ninyong lahat-lahat na? Ang sa akin hanggang sa ngayon 258 kasi ang kwan nila itong kwan, hindi ko alam ang interest. Kailan daw yung inyong mawi-withdraw or maibibigay sa inyo? May maturity date po ba ito? Wala po. Kasi ang kwan doon na pag nag-invest ka doon, ang tinatawag nila yung may fixed deposit. Okay. Bukod po doon sa savings deposit. Ang fixed deposit, medyo mataas ang parang time deposit yon. Fixed. Sa akin, tatanong ko lang sa inyo, sino hong tumutulong sa inyo rito sa problema na to? Yung bang Cooperative Development Authority? CDA? Nalapitan ninyo to? Nilapitan niyo sa CDA? Cooperative Development Authority? Wala pa ho dito. Dumiretso kayo sa Kilos Pronto. Dito lang po. Kailan po kayo huling nagsubok na mag-withdraw? Nung itong May 11, 2016. Itong May 11 pa po. Kasi nandiyan naman yun. Kinailangan po kasi sa pagpapagamot ni Mrs. Yes, siyempre, ang Mrs. kasi matagal ng diabetic, may komplikasyon na. Sa dami na. Sige. Tay, gawa na ho natin ang solusyon yan na Kilos Prontong Aksyon. Nasa linya po ng telepono si Josefina Bitonio, Region 1 Regional Director ng Cooperative Development Authority. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi po sa Kilos Pronto program at sa ating host kay Miss Nika Alihar. Opo, ako po si Nika Alihar, kasama ko po si Bitag Ben Tulfo dito po sa Kilos Pronto. Ma'am, paano ho ba natin matutulungan po itong si Tatay Domingo? Ano po bang problema dyan sa kooperatibang yan, Koliling Farmers Credit? Bakit hindi ho siya pwedeng makapag-withdraw? Kanina po, after receiving a notice from CDA Central Office, ay nag-decide po kami with my team to visit Koliling Farmers Cooperative doon po sa San Carlos City. At nakausap po namin yung manager nila, si Celia Selga, at 5 sa kanilang mga staff. At tiningnan namin yung record kasi kailangan din natin i-validate yung record ng Family Vesperas account. Tinignan talaga namin pati yung financial statement. If I may, I'd like to share yung data na datos talaga na galing sa record ng co-op. Okay, sige po. So, ang total share capital nila magmula 2006 hanggang 2015 ay 997,798 cents. And sila po ay nakapag-withdraw ng pera sa cooperative beginning 2008 to 2016 na nagkakalaga ng 582,925 pesos. At one point, noong 2009, nakapag-withdraw sila ng 250,000 pesos. Minsanan lamang po yun. So doon sa halaga na kiniklaim po nila na tama naman na 1,219,593.18 ito po yung interest ng kanilang investment. Kasi from the withdrawn amount, ang naiwan na lang sa investment nila ay 414,775 pesos. Okay. Ibig sabihin po, 1/3 doon pera nila. Yung 2/3 sa pera sa 1.2 million, ito po yung kinita ng kanilang investment. Yan yung binigay ng co-op sa kanila na napalago naman yung pera nila. Okay. So yun ang side po ng cooperative. Bilang miyembro, kino-consider naman po ng co-op yung request ni Mr. Vesperas. Hindi naman sila iba sa isa't isa. Magkakamag-anak din pala sila. So, all he has to do is to visit the co-op sa kanilang next board meeting sa November 4 sa San Carlos City. At para mapag-usapan po yung complaint niya doon po sa cooperative. Ayan ho. Okay na ho ba yun, Tatay Domingo?
Dun, yung mga figura po ba tama ho sa inyo pong komputasyon? Hindi ko na-compute yung basta. Ang nandiyan dyan sa aming libreta, yun ang sinasabi. Tay, ganito na. Updated po ako as Tay. of today. Sige. Siguro pa ako mabilis ng tayo, no? Maruresolve ba lang yan? Total, kamag-anak mo naman sila. At the same time, malayo. Okay. Ang sa atin lang ho rito tayo, makuha lang natin yung sinasabing solusyon. Ito ho'y masolusyon at mabigyan ka ng linaw kung ikay bibisita sa San Carlos, Pangasinan at pagkatas mag-usap po kayo roon. Para nun sa ganun, mapaliwanag ho talaga sa inyo hanggang sa huling sentimo. Pero nakita ho kasi na may mga nakapag-withdraw naman ho pala kayo eh. So ngayon, kung meron man natitira, pag-usapan nyo ho. Kasi syempre may mga responsibilidad din, yung mga kung ano man yung party sa kanila, mas maganda ho siguro talagang mabisita niya lang. Mas maganda ho rito, nakausap po natin sa Cooperative Development Authority, na bigyan ho sila ng mga figura doon. Ano niya lang siguro, i-reconcile nyo na lang siguro yung figures nyo tsaka figures nila. Apo November 4 ho, meron ho kayong pag-uusap. Kasi pag inano naman nila kasi pinaputang nila tapos Tay, ganito eh. Nandoon na tayo eh. Hindi ho natin masolusyonan dito pag tayo ay nag-uusap kasi hindi ka may yung tililing. Kuliling. Okay. Kuliling. O sige. Kung sabihin natin sila may mga tililing o kuliling, makakapag-uusap po kayo roon. Kung kayo, kasi miyembro ho kayo, kami yung labas, tumutulong. Subalit ang tulong ho binigay sa atin ng Cooperative Development Authority, malaking bagay ho, nabigyan ka ng updated ho. Kasi baka yung libreta mo hindi na updated ho yan. Hindi updated po yearly po. O sige, yearly. Mas maganda tayo. Sila nagsusulat eh. Siguro tayo mas maganda. Dahil miyembro ho kayo, punta ho kayo roon sa San Carlos, Pangasinan. Hindi, kaya nga inano ko, dahil pumupunta ko doon. Ito na nga, inaantay ito mo na po, Tay. Mismong ang Cooperative Development Authority. Sino pong lalapitan ko po doon? Hindi, ganito na ho. Kilala nyo ho, kasi distant relative nyo naman. Hindi, kasi ang humarap doon, sir, po, yung Silka Magalo. Sige, ganito na lang. Pagkatapos nito, ay tutulong ho sa inyong CDA, Cooperative Development Authority. Sila ho'y pagkatapos nito, Josefina, Ma'am Josefina, andyan ba kayo? Okay. Siguro, pag bakababaho natin sa telepono ninyo, mag-uusap po ulit para magabayan na lang to si tatay para ho makita yung updated. Kasi para siya para lumuwag na ang loob. Kasi hindi ho namin masusolusyonan ho dito sa Maynila dahil San Carlos ho yung kanyang cooperative. Pakialalay na lang ho, ma'am. Kami ho, nagpapasalamat sa inyo, Ma'am Josefina, sa tulong nyo, ay kahit na paano magbibigay linaw, sana ho ito mabigyan ng solusyon sa bandang dulo. Maraming salamat din po sa pagkakataon binigay po sa CDA upang mabigyan linaw ang idinulog po ni Mr. Bisperas. Mr. Bisperas, gusto niyo ho kausapin siya ngayon, guys. Naririnig ho kayo ang gusto niyo paabot sa kanya. Salamat po, ma'am. At matutulungan niyo ako. Oo. Opo, ito po yung number ng cooperative kaya hindi po nyo makontak kasi bago na po yung number nila. Ano hong number, ma'am? Kaya pala, cellphone na, ito yung official phone po nila, 075 area code 203-0972. Ayun, okay. Bibigyan na yan yung bagong number po nila. 075-203-0972. Maraming salamat po. Maraming salamat. Opo, Ma'am Josefina Betonio. Ayan po, Tatay Domingo Visteras Jr. na pag-usap po namin kayo. So sa November 4 po, sana po masolusyonan po yung problema nyo. Kilos prontong action po yan. Salamat po. Diyan lang po muna kayo, okay? Next. Dumako naman po tayo sa Kilos Pronto Metro. Aaksyonan natin ang problema ng mga motorista sa kanto ng Tayuman at Rizal Avenue sa Maynila. Ayon sa nagpadala ng video sa Kilos Pronto Facebook page, ginagawang illegal terminal ng mga tsuper ng jeep ang gitnang bahagi ng kalsadang ito. Ang resulta, mabagal at mahabang daloy ng trapiko sa lugar. Kaya naman, ang mga motorista na dumaan sa lugar, kamot ulo na lang. Ito po ang kanilang reklamo. Nananawagan ako sa City Mayor ng Maynila, Mayor Erap Estrada. Mayor, paki-actionan naman tong kanto ng Tayuman, Rizal Avenue. Napakagarapal ng mga jeepney driver.
Karapal daw po, Mayor Erap. Samantala, para sa mga gustong magsumbong at magreklamo sa Kilos Pronto, wala po kaming pinipiling oras. 24/7 pong bukas ang Facebook page. Bumisita lamang po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan ng mensahe. Huwag pong kalimutang mag-iwan ng inyong contact number at tatawagan kayo ng KP Team. Wala ka ba napansin kanina yung tao nagkakamot ng anit niya? Oh, bakit? Nakita sa balakubak yung Kitang-kita ba? Nakita ko eh. Kasi hindi mo na mabilis yung basa mo. Napakamot siya sa ulo niya. So, ano susunod? Wala. Reklamo. May reklamo ba? O wala na? O Wala sige. na. Okay. Wala nang phoner. Oh, sige, tapos na. O sa pagbabalik ng Kilos Pronto, kaking kuya ng mga kabataan sa lansangan. Sa pool, sa camera, skateboarding na trip nila, inarampa sa kalsada. Babalik ho ang Kilos Pronto, mga ka-KP. Kami ho'y mananawagan sana sa kay President Mayor Erap. Kung kayo ho'y nanonood ho sa amin dito sa UNTV sa Kilos Pronto, o sige naman sa City Hall, yung Action Center dyan, o di kaya yung administrator, pakiayos lang mga bossing yung problema sa Tayuman at sa Rizal Avenue. Ayan hong narereklamo sa kanto ng Tayuman, Rizal Avenue. Kung kayo ho'y nakikinig dito sa amin at nanonood ho ngayon, baka mabisita nyo ho, ano? Kasi kung hindi namin kayo tatantanan. Teka muna, hindi namin kayo titigilan! Bakit ko nagamit yung salita na yun? Ginagawa kasing illegal na terminal ng mga tsuper ng jeep, yung gitnang bahagi ng kalsadang ito. Resulta, mabagal at mahabang daloy ng trapiko na nakakainit ng ulo. At sabi ng isang tsuper, panay daw ang kamot ng kanyang ulo sa kanyang anit, baba sa kanyang balakubak niya, diretso sa kanyang balikat. So, naaawa na tayo. Alam niyo, pag na-stress yung mga driver, mangangating kanila mga anit. Siyempre, mainit na, maaraw pa, mapapawisan. Kaya, President Mayor Erap, pakinalang, baka sakaling nakikinig. Kung sino man sa inyo sa Manila City Hall, Kilos Pronto! Eto, mga kabataan sa kalsada nag-skateboard kahit delikado. Nakikipagpatentero. Kay kamatayan, hindi naman. Siguro papakitang gilas lang. Sige nga. Clarissa, eto, panoorin nyo. Sa Novaliches, Quezon City, agaw pansin ang grupo ng mga kabataang ito na naglalaro sa kalsada. Ang kanilang trip, skateboarding, pagmasdan. Mga bagets na talaga namang enjoy na enjoy sa kanilang kalokohan. Kanya-kanyang rampa sa kanilang mga tricks para magpasiklab para sa mga kasama nilang chicks. Ang isang to, muntikan pang masubsob dahil sa kanyang exhibition. Wala silang pakialam sa mga sasakyan na dumadaan. Eto pang isa. Hoy! 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 Mga kengkoy! Delikado niyang pinagagawa ninyo! Nasaan bang pamunuan ng barangay para sawain kayo sa inyong mga kalokohan? Kilos Pronto! Baka hindi lang buhol abutin nyo, magsisi pa kayo! Okay, mga ka-KP, tayo ho'y magsasabi sa inyo na huwag niyo hong kalimutan, huwag kaligtaan, ugaliin ho lagi na maging kabahagi na ho kami sa inyong prime time. Ang Kilos Pronto, imbestigahan, sumbungan at kunting balitaan. Mga boss, kung maaari, pakisabi sa inyong mga kapitbahay o sino man, siguraduhin ho na yan ho. Mabilis, sabi ni Apple. Sige. Yan ang isang oras na mabilis ang pag-aksyon sa inyo mga reklamo. Binibisto ko kayo. Ako si Ben Tulfo. Nika Cleofe Alihar naman po naniniwalang sa bawat sumbong, serbisyo publikong may puso ang hatid namin sa inyo. Wala si Alex dito, so ako muna dito. Hanggang bukas mga KKP, sama-sama na lang din tiktikan, subaybayan ang bawat isyong kailangan imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat Kilos
Pronto!